pag-usapan nga natin yung ilang mga usapin na ating maaring asahan sa darating na linggo sa pagpapatuloy po ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Associate Dean at Constitutional Law Professor ng UP College of Law, Attorney Paulo Tamase, nasa ating linya. Attorney Tamase, kumusta ho kayo, sir? At magandang umaga po, Attorney. Magandang umaga, Orly, at sa inyong mga taga-subaybay. Maraming salamat ha. Pag tumatawag kami, kahit yata alas 6, alas 5:45, gumigising ka talaga. Maga lang po talaga ako magising. Very good, very good. Attorney, pakiano nga, kasi parang hindi na ako, hindi ko na, actually hindi ko rin ma-relate. Although alam natin na ang mga dokumento nakatutulong yan para malaman natin kung ano ho yung totoo sa anumang kaso. Pero ang paghahalin tulad nitong nakabitin, kung bibigyan ba ng magpapalabas pa ng sabina, para makuha ang tax record, bank record, at pa mga mahalagang dokumento ng mag-asawang Sara at Mans Carpio, inihahalin tulad dun sa second envelope nung impeachment ni President Joseph Herap Estrada. Meron ba kayong nakikitang parallelism o pagkakapareho dito sa dalawang dokumentong ito? Attorney Tamase? Well, oo at hindi po, no? So, siguro dun sa oo muna, may similarity po yung second envelope na issued kumpara dito. Kasi yung key objection po doon sa second envelope ay yung tinatawag natin na relevance. Yan. Pagdating po kasi sa paglilitis, sa paghahain ng ebidensya, isa po dun sa mga requirement bago matignan ng isang korte yung ebidensya or makonsider ay kung yung ebidensya po ay mayroong relevance doon sa kaso, may kinalaman po ba siya doon sa kaso. At yung second envelope objection po kasi nung time ni Erap, ang objection po doon ay hindi po natin alam kung sino talaga yung pumirma doon, no? So baka hindi naman po yan related doon sa kaso ni Pangulong Erap. In the same way na yun din po yung objection ngayon, no, ng depensa na hindi naman po, wala naman pong kinalaman una itong mga hinihingi ninyo doon sa mga ginawa ni VP Sara noong Vice President na siya, at kasi kabilang din po yung sa asawa niya, na wala naman pong kinalaman. Pero I think masyado pong technical yung tingin sa relevance na ganoon. Dahil una, kahit sa mga korte po, lumuwag na po kahit papaano yung tingin natin sa relevance. But ikalawa, hindi naman po kasi ito normal na legal na proseso. No, impeachment po siya. So, paglilitis po talaga siya nung fitness ng isang public officer upang magpatuloy sa pwesto. At kung ang alegasyon nga po ay, may ginawa po siyang hindi tama o may itinago siya mula sa publiko, then necessarily mas malawak dapat yung saklaw ng mga ebidensya na makikita natin. Kasi minsan, doon po sa mga mukhang irrelevant, tinatago yung napakahalaga na ebidensya ukol doon sa fitness ng public officer na iyon. May mga ano lang kasi, may parang pag-uudyok lang din eh. Pero alam natin, itong mga ito ay mahalagang bagay dahil okay lang sana kung normal lang daw na tao. Tama ba yung Attorney Paulo? Albawa, kung tayong dalawa lang, wala siguro ibang tao sa atin. Pero pag ang pinag-uusapan kasi local official, parang may bigat na eh. Tama ba, Attorney Pau? Parang meron na tayong obligasyon dahil maging ang ating mga batas, yung ang Republic Act 3019 ba yun? 7413? Yung lahat ng opisyal na gobyerno at all times, ipinapakita na sila ay matapat sa kanila. Ibig sabihin, anytime, ano man yan, papaano man yan at kung saan man yan, willing kang humarap at patunayan na ako isang matapat at wala akong tinatago. Tama po. In fact, pwede niyo po kasing isipin na parang spectrum po yan, no? Yung karapatan sa saligang batas sa privacy, yun naman po yung pinag-uugatan yan eh. Tama po. Na yung pinapangalagaan ng relevance na requirement, yung privacy ng isang individual. Paano ba yan? Paano, bago mo ituloy, Attorney, paano ba yan dapat unawain yung karapatan, yung right ng isang nililitis at saka yung karapatan ng tao sa katotohanan? Paano ba dapat na itatrato ng isa't isa yan?
Tama po, yan po precisely, no? Yan po eksakto yung nagiging tension dito. Kasi una, may karapatan po yung nililitis, no? Bagaman hindi ito kasong kriminal, kinikilala naman natin na hindi naman na may karapatan si VP Sara. Pero yung binabalanse kasi natin na karapatan ay yung karapatan nga sa privacy at hindi po yan meron o wala, no? Hindi siya 1-0. Yung privacy po, ang pagtingin po natin dyan, parang depende po sa istasyon nyo sa buhay. Minsan mas malawak yung karapatan mo to privacy, minsan mas limitado. Depende sa And estado sa buhay. Opo. Okay. At ang public officers po, lalo na po yung mataas na official sa pamahalaan, mas maliit po yung right to privacy nila. So, pag tingnan niyo yung saligang batas, halimbawa, required lahat ng public officers maghain ng SALN. No? Yung Statements of Assets, Liabilities, and Net Worth. Yung brand mismo ng sasakyan na pagmamay-ari mo, yung address mo ng bahay na tinitirahan mo, kailangan nyo i-disclose yan. So, pagkilala na yun mismo sa saligang batas natin at doon sa mga batas na nag-i-implement noon na mas maliit yung privacy rights naming mga public officer, no? Kabilang ho yung mga empleyado sa gobyerno. Pero pag mas mataas pa ho sa gobyerno, no, halimbawa sa ating batas, required yung public officers na Pangulo, Vice President, etc., yung mataas ho, na i-disclose yung SALN po nila sa publiko. So, paliit po ng paliit yung privacy rights nila. And in that sense, yung mga dokumento na involved dito, yung bank records, AMLAC records, BIR tax returns, lahat po yun, kadalasan, pinapangalagaan yung privacy nun para sa isang normal na individual. Pero kapag nasa gobyerno po at mataas sa posisyon sa gobyerno, kinikilala nung batas natin mismo na mayroon nga pong spectrum. Kaya may mga batas patungkol doon sa mga government official na at all times dapat sumusunod sa mga panuntunan tamang gawi o asal bilang government official. Tama po, no? Pag tinignan niyo yung sinasabi niyo early sa saligang batas yan, yung public officers at all times, At all no? times, Parang accountable at all times. Ibig sabihin ho nun, where before or after nung pag-assume nila ng posisyon, bahagi yun sa mas holistikong pagtingin kung ano po ba yung character nitong tao na ito. And siguro, no, kung normal na tao, normal na individual, isipin natin ako parang ang laki naman ng demand Sino sa ba? public officer. Or Or mapaniin naman yung demand. Tama. Pero hindi po kasi, di ba, ang taas po ng pwesto niya sa pamahalaan. So, ibig sabihin po nun, dahil alaki din po nung ibinigay na kapangyarihan, no, malaki din po yung hinihingi natin na pananagutan para sa tao na yun. Kabilang na yung pagtanggal ng ibang privacy protections na normally pwede ngang i-invoke ng karaniwang individual or karaniwang mamamayan. Magandang pinag-uusapan yan. Lalo na dapat pala tuwing eleksyon. Para maunawaan ng mga politiko. Papasok kayo dyan, ihahalal kayo, mananalo kayo. Unawaan ninyo na marami kayong bagay na dapat i-give up. And one is hindi naman totally yung privacy mo. Kung hindi yung privacy mo na maaring hindi maging kaganda-ganda sa publiko. Siguro dapat maunawaan ng mga politiko. Hindi naman po lahat, no, kasi kahit pa paano, halimbawa anak, no, yung mga syempre, anak po, naman, protektado naman po yung yan. privacy nun. Pero in fact, pagdating po sa yaman, no, halimbawa sa SALN requirement lamang po, kinikilala po talaga ng batas na dahil doon sa struktura ng batas natin, kung paano po nagmamay-ari ng property ang mga individual sa atin, sinasama po dun sa reporting at sa disclosure, hindi lamang po yung asawa, kasi baka naitago naman sa asawa yung yaman na illegal, no? Pati po anak, as long as yung anak ay under 18 at living with yung public officer, kasama po doon sa properties niya kailangan ideklara sa SALN as bilang halimbawa. So, ibig sabihin nun, no, kinikilala natin na kung nag-public officer ka, ginusto mo yan. No, parang, at alam mo na pag naging public officer ka, lalo na sa taas ng public officer, halimbawa ni VP Sara, gini-give up mo talaga yung karapatan mo to privacy para may respeto naman yung karapatan ng mamamayan sa pananagutan ng mga public officer nila. Yun po yung binabalanse ng batas natin. Hindi yan katiyakan ng pagyaman at yung pag-iwas sa mga responsibilidad. Tama pala sinasabi ni Adoy!
Tama pala sinasabi mo. Alam siguro ni Atty. Tomaso yun. With great power comes great responsibility. No, yun po, no, Spider. parang Spider tunog pa, tunog cliche spider siya pa. kasi galing Spider-Man. Pero yun po talaga yung core noon na Oo. ang laki ho nung kapangyarihan ng isang opisyal na mataas sa pamahalaan. Totoo naman yan. Kasama na po doon yung pagbigay niya nung responsibilidad naman na maging tapat sa kanyang opisina. No? At kabilang doon yung mga bagay na normally hindi natin hihingin sa isang pribadong individual. Pagdating po doon sa public officer, no? Parang bahagi po yun na sinasurrender naman niya. Kasi yun naman yung kapalit bale nung tiwala ng mamamayan sa kanya. So dapat palang maunawaan yan ng mga maglilingkod sa gobyerno. Meron kayong mga karapatan na maaring mawala sa inyo, not necessarily dahil na inaalis ng Estado. Kung hindi ginagawa ng Estado yan para maging for the sake of transparency and accountability. Dapat palang maunawaan nila yon. Opo, no? At maibalik lang po doon sa impeachment, yung proseso nga po na ito, hindi naman po siya striktong legal na proseso. No? Parang katangi-tangi siya at kabilang doon sa mga nag-develop na practice sa nakaraan ay yung pagiging liberal ng Senado doon sa ebidensya na matitignan nila. Kasi kung hindi ho sila papayag na maisiwalat no, yung dokumento na ito, then maaring matigil po yung impeachment in the sense na asan po kukuha ng ebidensya para ipakita na nagkaroon nga ng ill-gotten wealth kung mayroon man. So, I think yung tactic ang mas so, kailangan po natin kilalanin na patas po yung ginagawa ng legal team ni VP Sara, no, na pigilin yung paglabas ng dokumento kung palagay po nila ay irrelevant. Pero para sa Senado, yung konsiderasyon po nila dapat ay ano po ba yung desisyon na mas magpapalapit nitong proseso nito sa pananagutan. Yung technical po ba na assessment na hindi po ganun kaklaro kung relevant yung ebidensya na gusto nilang isiwalat. Or yung mas open ba na, kung meron mang lumabas na hindi relevant na dokumento, ano po ba yung pagkakataon na madepensahan ni VP Sara at ng kanyang team yung mga dokumento na iyon. Alright. Imbes po na pinipigil natin bago pa man sila makalabas. Alright. Panghuli na lang. Speaking of relevant or relevancy, may katwiran ba yung mga ilang nababasa natin sa social media na nagpaparating po na kanilang pagkairita? Pag ang nagiging diskusyon sa impeachment trial ay kung hindi labas na sa impeachment, parang laging may pahiwatig na ang ginagawang ito o ang trial na ito parang pinararamdaman na para lang sa mga abogado. Kung hindi ka abogado, medyo tahimik ka lang. Ito yung moment namin, mga lawyer kami. Bakit naiirita yung mga tao doon? May basehan ba sila para mairita? May basehan po kasi ang laki po nung kinokonsumo nito, hindi lamang po sa resources ng gobyerno, no, kundi pati po dun sa attention ng mamamayan. Ang dami pong problema ng Pilipinas, no. Tapos mahalaga po yung issue kasi talaga kung yung pangalawang pinakamataas na opisyal mo sa pamahalaan ay dapat pang manilbihan. So, kailangan natin tignan yun sa pamamagitan ng limitadong proseso na ito. Kung hindi natin isasama yung mga hindi abogado dun sa usapin, di sinayang natin yung oras ng buong bayan. So, maganda sanang pagkakataon yung impeachment. Lagi siyang, lahat ng impeachment sa nakaraan, lahat ng impeachment trial sa kasaysayan natin, naging mahalaga siyang punto ng usaping pampubliko, yung public conversations natin. Ano ba yung mahalaga sa ating lipunan? Kung yung mga abogado na lang yung nag-uusap, then na-shut out natin yung 95+% ng bansa natin na hindi naman nag-aral na maging abogado, hindi naman dumaan sa pag-aaboga siya. Kaya po siguro maganda din para sa Senado, no, na pag-iisip dito sa proseso na ginagawa nila in the next few weeks, ano po ba yung mga bagay na pwedeng maipadali upang hindi po yung mga abogado lang ang nag-uusap. Kasi ang layo po nung yung tinatawag ho natin na over-judicialization itong proseso na ito kumpara doon sa nakaraan na dalawang trial. Kasi dating sa iba, parang yabang naman ito. Hindi naman, alam naman natin na sa mga abogado, pag mga ganun, hindi naman talaga dapat yun sa parang pagmamayabang o pagmamaliit.
Dahil kung minsan, tulad na lamang itong impeachment trial na ito, yung usapin ng Romanov, ang mga nagbigay linaw at tanong ay mga non-lawyer, Senator Judge, Attorney Tamase. Opo, no, yung Romanov na plot nga po, kung sino po yung mga Romanov. So yung mga ganoong bagay, no, minsan kailangan lang talaga balansehin na hindi Aha. kinikilala naman natin yung pagsunod dito sa proseso ng impeachment, no? Alright. At yung legalized form ng proseso niya ay isang pamamaraan to ensure na yung proseso ay maayos, Mabilis. hindi nagkakagulo, lalo na dahil political yung issue. So parang isa siyang pamamaraan ng pagpapayapa sa lahat. Pero hindi po siya yung pakay mismo ng proseso. Yung pakay po ay yung pananagutan. Ayan. At kung yung proseso po na inadapt ng Senado ay napipigilan na yung pag-uusap ukol dun sa issue, no? At instead nadidistract tayo na sinong abogado nakapuntos today, or sinong senator judge ang naka-invoke ng legal principle today, Yan tapos hindi na natin na pag-uusapan yung article 1, 2, 3, or 4 ng articles of impeachment, then nalihis na po tayo dun sa landas na Ang baka daming yun po yung ganyan. kailangan lang isipin ng Senado. Daming ganyan. Huwag na sana humantong na pakialaman pa ng impeachment trial yung mga ganyang mga komento sa social media na maaring hindi lang maaring maglagay sa alanganin ng pagdinig, kung hindi yung laitin ang lahat, yung prosecution, yung defense, at lalo na mga senator judge, Attorney Tamase. Opo, na. Okay. Anyway, attorney, kami nagpapasalamat. Hangad naman natin talaga maging maayos at mabilis ang impeachment trial, lalo na sa darating na linggo. Dahil ayaw nating maging usapin ng sino ba ang nasa gitna ng lahat ng ito. Ang although lahat ay nasa trial, pero tandaan natin, hindi man ibig sabihin na bawat topic, bawat paksa, iisipin ng iba na sila ang center of the earth. Tama, yung main character syndrome nga po na sinusubukan din natin iwasan yon. So, ang hope naman natin, no, dahil week 2 pa lang ng ilang pang buwan nito, sana makuha din ng Senado yung ganoon na sense, no? Siyempre, trabaho naman po ng defense, halimbawa, na gamitin yung legal strategy na available sa kanila upang protektahan yung kliyente nila. Pero yung Senado po, ang trabaho po niya ay hindi po nakatuon sa prosecutor, hindi po nakatuon sa defense. Ang boss po ng Senado ay yung mamamayan mismo. So kung ano po yung makapabubuti doon sa pag-alam nila ng katotohanan dito sa mga nangyayari na ito, yun po yung dapat tahakin ng ating Senado. Parang pwede naman po natin siguro i-expect na in the next few weeks, habang nagkakaintindihan na kung paano pabibilisin yung proseso, ay makakaalam din yung Senado nung pamamaraan kung paano nga siya pabibilisin. Gusto ko yung sinabi nyo, maraming ganyan, may main character syndrome. Thank you, sir. Sa ulitin po. Salamat po sa inyo. Maraming salamat po. Associate Dean at Constitutional Law Professor ng UP College of Law. Inyo po napakinggan, mahalagang mensahe at dapat na unawaan sa pagpapatuloy po ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.